Isang tagpong nagbago ng lahat ng isang patak lang ang tumigil. Hello, ako si Marikit, 18 taong gulang, at ito ang araw na hindi ko malilimutan sa maliit naming bahay sa bayan ng Lipa, Batangas. Ako ang anak ng isang simpleng pamilya na palaging nagtuturo sa akin na ang bahay ay hindi lang tirahan kundi tahanan, isang lugar na dapat alagaan. Sa araw na iyon, habang inaayos ko ang tumutulong gripo sa kusina, hindi ko inakala na ang simpleng pag-aayos na iyon ang magdudulot ng isang kakaibang karanasan. Isang pagsubok at pagtuklas sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagkatuto ng mga munting bagay. Hindi ako eksperto sa mga tubo at gripo, pero gustong-gusto kong matutunan ang mga bagay na makakatulong sa bahay namin. Kaya nang mapansin ko na may tumutulo sa ilalim ng lababo, dali-dali akong kumuha ng lumang plier na bahagyang kalawangin na at sinubukang ayusin ito ng mag-isa. Nakahubad ang buhok ko na nakaipon sa isang magulong bunting halos bumagsak sa bawat galaw ko. Ang sahig sa ilalim ay basa na at parang may sariling mapa ng mga madilim na mansa mula sa tumutulong tubig. Nakakatawa dahil napansin kong nakikipag-usap pa ako sa mga tubo, na para bang matagal ko ng kaibigan ang mga iyon na nagbibiro lang sa akin. Sinara ko na ang gripo, pero may mga patak pa rin na matyagang bumabagsak mula sa sifon. Nakatuon ako sa isang masikip na mutya na ayaw umikot kahit anong pilit ko nang biglang may kumatok sa pintuan. Natigilan ako at nabangga ang ulo ko sa gilid ng kabinet at napahagulhol ako ng bahagya, hindi naman nakakahiya, pero sapat na para maintindihan ko na baka masyadong komplikado ang trabahong ito para sa akin lang. Nilinis ko ang sarili ko at binuksan ang pinto, hawak pa rin ang plier, nasa harap ko ang dalawang lalaki na tekniko. Ang mas matanda, si Mang Victor, ay may bahagyang kulay abo sa balbas at may mahinahong ngiti. Matatag ang kanyang mga balikat at may mahinang tingin na nagpapakita ng respeto. Kasama niya si Sam, isang binatang matangkad at medyo maputla mula sa init ng araw, hawak ang kanyang kahon ng mga gamit na parang bahagi ng kanyang katawan. Hindi siya nagmamagaling pero ang kanyang ngiti ay totoo at nakakaakit ng tiwala. Pinaanyayahan ko silang pumasok. Pasensya na po sa kalat, nagkagulo kami ng plaka sa ilalim ng lababo, sabi ko, itinaas ang plier bilang patunay ng aking pakikibaka. Napailing si Sam at bumiti ng mahina, inilagay ang kahon ng mga gamit sa tabi ng mesa, titingnan namin, mahina ngunit tiyak na sabi ni Mang Victor. Kung gusto nyo, ituturo namin sa inyo ang proseso para sa susunod ay kaya nyo nang gawin ng ligtas. Natuwa ako sa kanilang pagiging praktikal, hindi pala sila mapagmataas. Sumang-ayon ako at bago kami bumalik sa ayos ng mga tubo, inalok ko sila ng kape. Tuwang-tuwa si Mang Victor, habang si Sam ay medyo nagmamadali ngunit tinanggap naman, habang pinapagana ang makina ng kape, sinabi ko na nagsimula ang tagas noong isang gabi, maliit lang sa simula pero lumaki ang patak-patak. Naglagay ako ng balde, pero hindi ko matukoy kung saan nagsisimula ang tubig. Lumuhod si Mang Victor at dahan-dahang sinara ang pangunahing gripo sa ilalim ng lababo. Parang pahinga ito, sabi niya. Kapag alam mo kung nasaan ka, mas madali kang makakapagsimula ulit. Kinuha ni Sam ang mga bagong pambalot, tape at mga panyo. Pinanood ko silang maingat na gumalaw at napansin ko na pareho silang may disiplina sa kanilang kilos, walang kalat, walang abala, bawat galaw ay may dahilan. Habang bumalik ako dala ang mga tasa ng kape, inalok nila akong lumapit. Gusto mo bang makita? Tanong ni Mang Victor. Naman, sagot ko. Umupo ako ng maayos sa isang distansya. Ipinaliwanag niya na ang mutyang sinusubukan kong ayusin ay hindi ang problema. Ang sira raw ay ang gasket na lumana at ang pagkaka-assemble noon ay minadali lang. Hindi ito kasalanan ng kahit sino, paliwanag niya. Lumaluma talaga ang mga bagay, parang kwelyo ng kamisa na hindi na kasing higpit dati. Inilagay ni Sam ang panyo sa ilalim ng bahagi ng tubo. Inalis ang lumang gasket at ipinaliwanag ang sunod-sunod na hakbang ng mahinahong pagtuturo. Patayin ang tubig, punasan, maingat na i-disassemble, linisin ang mga bahagi, palitan ang gasket, balutin ng tape, at dahan-dahang ibalik ang mutya. Napangiti ako sa payo niyang iyon, parang angkop din ito sa buhay. Habang inaayos nila, tinanong nila kung bakit ko sinubukang ayusin mag-isa. Gusto ko lang maintindihan kung paano gumagana ang mga bagay, sagot ko. At ito ang bahay ko. Mas maganda kung may ambag ako sa pag-aalaga nito, kahit sa maliliit na paraan, sabi ni Mang Victor, maganda iyan, contributing. Walang kailangang marunong sa lahat, pero bawat isa ay pwedeng matuto ng isang hakbang. Hindi ko malilimutan ang sinabi niya, parang nakadikit sa ref ko sa bahay na may magnet, sa loob ng kalahating oras, natigil ang tagas.
Nilinis nila ng maayos ang kabinet, sinigurong ayos ang lahat, binuksan ang tubig, at tahimik na nakinig, walang patak. Itinuro ni Sam ang ventila sa gilid at sinabi, kung mangyari ulit, dito agad isara. Kinuha niya ang isang etiketa at isinulat, malinis na tubig, mabilis na pagsara. Inabot niya ang ballpen sa akin, may ilalagay ka ba para maalala mo ito? Tanong niya, napaisip ako sandali at isinulat ko, unang hakbang, kalmado. Inayos namin ang etiketa para kitang-kita, naramdaman ko ang simpleng pasasalamat, parang natagpuan ko ang tamang drawer para sa isang bagay na matagal na nawawala. Bago sila umalis, tinanong nila kung may iba pa akong gustong ipaayos. Nahihiya akong aminin na maisira pa ang pinto ng balkonahe, at may nagkikiskisan sa pintuan ng aparador. Pwedeng tingnan namin ang mabilis, alok ni Mang Victor, pero hindi siya pumilit, sinundan ko sila. Ayos lang pala ang pinto, kailangan lang ayusin ang lock. Ang pintuan ng aparador naman ay tinulungan ni Sam ng kaunting langis at isang tornilyo. Maliit na bagay, pero ang epekto ay napakalaki. Parang mas naging maaliwalas ang hangin sa bahay, sabi ni Sam. Minsan ang mga detalye ang nagpapasya sa ingay ng araw. Napaisip ako sa dami ng mga maliit na bagay na noon ay pinabayaan ko lang, pero pwedeng nagpalito sa akin. Inihatid ko sila sa pintuan. Kung kailangan niyo ng tulong, tawagan niyo lang, sabi ni Mang Victor. Iniwan ang isang malinis na business card na may pangalan at numero. Nagpaalam si Sam ng mahinahon, may ngiti at isang maikling pamamaalam. Naiwan akong mag-isa sa kusina, hindi. Tahimik ang hangin, parang huminga ito ng malalim. Tumingin ako sa ilalim ng lababo, parang tinitingnan ang isang bagong ayos na silid, may bagong kaayusan. Ramdam ko na may natutunan akong mahalaga, hindi lang tungkol sa mga tubo kundi tungkol sa aking sarili. Natutunan kong humingi ng tulong nang hindi nawawala ang kumpiyansa, at matuto ng hindi nahuli. Sa umaga, nagising ako ng mas maaga kaysa dati. Binuksan ko ang bintana, at sumalubong ang hangin na may halimuyak ng bagong lutong pandesal mula sa panaderya sa kanto. Wala nang patak ng tubig, pero sa loob ko, may dumadaloy pa ring bagong sigla. Isang pagnanais na ayusin pa ang iba pang mga maliit na bagay na matagal nang pinabayaan. Kumuha ako ng kwaderno at gumawa ng listahan. Hindi mahaba para hindi ako panghinaan ng loob. Linisin ang filter ng washing machine, ayusin ang mga drawer, lagyan ng felt pads ang mga upuan. Suriin ang mga gasket ng bintana. Bawat item ay isang paalala ng pag-aalaga, hindi isang pabigat. Hindi ko pa alam na ang araw na iyon ay simula pa lamang ng isang bagong yugto ng pagkatuto at pagkakaisa sa aming maliit na komunidad. Minsan, ang mga simpleng bagay ang nagsisilbing simula ng mga di inaasahang kwento. Ako nga pala, si Marikit, 18 taong gulang mula sa Lipa, Batangas. Matapos ang karanasang iyon sa kusina, naisip kong baka may iba pang mga bagay sa bahay na kailangan rin ng pansin. Ang simpleng pagtulo ng gripo ay naging simula ng mas malawak na paglalakbay patungo sa pag-aalaga ng tahanan at pagtutulungan sa kapitbahayan. Ilang araw matapos ang pagbisita ni Mang Victor at Sam, habang abala ako sa pag-aayos ng bahay, may kumatok ulit sa pintuan. Hindi ako nag-imbita, kaya naisip kong baka delivery lang iyon. Nang buksan ko, nakita ko si Sam, may bitbit na maliit na bag na parang medyo magaan kaysa noong una. Pasensya na kung nakakaintriga, sabi niya na may ngiting simple. Dumaan lang ako para tingnan kung maayos pa rin ang tubo at kabinet pagkatapos ng pagkukumpuni namin kahapon. Ngumiti ako at pinapasok siya sa kusina. Nagdala ako ng 2 baso ng malamig na tubig. Habang naghahanda siya, napansin kong maingat niyang nilinis ang mga kamay bago kumuha ng mga gamit. Pwede ko bang tingnan? Tanong niya, nakatingin sa ilalim ng lababo. Naman, sagot ko habang naupo sa tabi niya. Hinawakan niya at sinuri ang mga pinagdugtong-dugtong na bahagi. Dumulas ang daliri niya sa mga sensitibong lugar, para bang kinakausap ang mga tubo sa isang lihim na paraan. Maayos naman lahat, sabi niya. Ang gasket ay nagsettle na, wala nang bakas ng tubig. Napatingin ako sa kwaderno ko na nakabukas sa mesa. Lista ito ng mga gagawin ko, paliwanag ko na may bahagyang ngiti. Mga maliliit na ayos lang, gusto kong matutunan kung paano gawin ang hindi nagmamadali. Kumuha si Sam ng lapis at mabilis na gumuhit sa likod ng business card ni Mang Victor. May maliit na diagram ng washing machine filter, may mga palaso at 3 salita, punasan, dahan-dahan, linisin. Kapag aalisin mo ito, maglagay ng tuwalya sa ilalim, paliwanag niya. Hindi mo kailangan bumili ng bago kung maingat kang maglinis. Kung may dumi, huwag magmadali. Banlawan sa maligamam na tubig at babalik ito sa dati.
Napangiti ako sa pagiging mahinahon niya habang nagtuturo. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ring matutunan ang mga ganito para hindi ako laging umaasa sa iba. Habang kami ay nag-uusap, may kumatok ulit. Sa pintuan ay si Mang Victor, dala ang isang manipis na folder. Pumasok siya nang may pagkakasiya. Pasensya na sa abala, wika niya. Sa kumpanya namin, iniisip namin na magandang magkaroon ng mga simpleng workshop para sa mga kapitbahay na gustong matutunan ang mga basic na pag-aayos sa bahay. Gagawin namin ito sa mga Sabado ng umaga, hindi magtatagal, mga simpleng hakbang lang tulad ng pagsara ng tubig, maliliit na pag-aayos at kaligtasan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sabihin agad, gusto ko yan. Parang ito ang sagot sa mga tanong ko sa sarili ko tungkol sa kung paano ko mapapalawak ang natutunan ko. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nagawa na namin ito sa ibang lugar at maganda ang pagtanggap. May mga model na gamit para sa pagsasanay at bibigyan namin ng mga printed guide na madaling maintindihan. Umupo kami sa mesa at sinimulan ang paggawa ng listahan ng mga kakailanganin, mga upuang may natatanggal na paa, extension cords, malalaking timba, mga rolang tissue, at mga label. Ako naman ay nag-alok na gumawa ng malamig na inumin at mga biskwit para sa mga dadalo. Si Sam ay nagmungkahi na magdala rin siya ng mga felt pads at iba't ibang sukat ng tornilyo dahil ang mga upuan at drawer ay madalas na sanhi ng mga nakakainis na ingay sa bahay. Nagtawanan kami sa kaseryosohan ng aming paghahanda, pero iyon ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan, walang nang babawasan ang problema at wala ring gagawin itong sobrang laki. Bago sila umalis, muling tiningnan ni Mang Victor ang pinto ng balkonahe. Minsan, nagbabago ang alignment dahil sa temperatura, paliwanag niya. Pinakita niya sa akin kung paano hanapin ang bahagi na mahirap buksan at paano bahagyang ayusin ang tornilyo para bumalik sa tamang posisyon. Pinagawa niya ito sa akin. At ang saya ng pakiramdam nang maramdaman kong bumukas ang pinto ng tahimik at walang gulo. Ang mga kamay ay natututo, sabi niya. Kapag natututo ang mga kamay, mas nagtitiwala ang isip. Nanatili pa ako kasama si Sam habang tinutulungan niya akong ayusin ang ilalim ng lababo. Talaga bang kailangan mo lahat ng ito? Tanong niya, tinitingnan ang mga bote ng panlinis, tinanggal ko ang mga sira at ginamit ang lumang basket para sa mga panlinis at guwantes. Nilagyan namin ng maliliit na etiketa, araw-araw na paglilinis, malalaking ayos at mga dapat bantayan, parang laro, pero hindi lang iyon. Habang inaayos namin, napansin ko na ang aking mga mata ay nagiging kalmado. Ang mga lugar ay parang nagsasalita sa pamamagitan ng laman at ayos. Pinag-usapan na namin ang petsa ng unang workshop sa Sabado. Plano kong tanungin ang aming porter kung pwede naming gamitin ang bakuran ng aming kondominium at maglagay ng paanyaya sa bulletin board. Habang sinusulat ko ang paanyaya, may simpleng guhit ako ng isang gripo na may ngiti. Hindi ito perpekto, pero puno ng puso. Nang bumaba ako sa porter, pinakinggan niya ito ng mabuti at sinabi, libre ang bakuran, at pwede ko ring buksan ang community hall kung kailangan ng kuryente. Umuwi ako ng may kakaibang gaan sa dibdib. Hindi ko naaalala kung kailan ako huling nakaramdam ng ganito. Sa bahay, nilinis ko ang filter ng washing machine gamit ang diagram ni Sam. Nilagyan ko ng felt pads ang mga upuan. At inayos ang mga maliliit na bagay nang hindi naghahangad ng perpeksyon, kundi ng pagbuo ng maayos na kapaligiran. Sa mga sumunod na araw, napansin kong mas maingat akong naglalakad sa bahay. Ang bawat kaluskos ay nagiging tanong, hindi banta. Inihanda ko ang mga label, mga panulat, at mga gamit para sa workshop. Sinubukan ko rin ang tamang timpla ng malamig na inumin, hindi masyadong matamis, hindi rin gaanong maasim. Nakakatuwang isipin na ang maayos na organisasyon ay isang bagay na nagpapasaya sa akin, at hindi ko ito itinago. Ang gabi bago ang workshop, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mang Victor, magdadala kami ng lumang gripo para sa demo. Kung gusto mo, ikaw na ang unang susubok, sumagot ako ng simple, salamat, magkita bukas. Pinaupo ko ang telepono, tiningnan ang kusina, malinis ang ilalim ng lababo, maayos ang mga etiketa, tahimik ang mga upuan. At ang pinto ng balkonahe ay nagsara ng maayos, parang ang buong bahay ay natutong magsabi ng mas tahimik at maginhawang kwento. Natulog ako ng mahimbing, dala ang saya ng bagong simula. Isang simpleng workshop ang nagbukas ng pinto ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Ako si Marikit, 18 taong gulang mula sa Lipa, Batangas, at ngayon ay malapit na ang araw ng unang workshop namin sa bakuran ng aming kondominium.
Hindi ko akalain na ang isang tumutulong gripo ay magiging daan para makilala ko ang mga kapitbahay at matutunan ang halaga ng sama-samang pag-aalaga sa mga maliliit na bagay sa bahay. Maaga akong nagising sa araw ng workshop. Ang hangin ay malamig, may bahid ng amoy ng bagong lutong pandesal mula sa panaderya sa kanto. Nakaayos na ang mga upuan at mga kagamitan sa bakuran. Nakaayos ang mga roll ng tape, mga panyo, at mga label na may mga simpleng salita. Unang hakbang, kalmado, iingat sa tubig, at iba pa. Dumating si Mang Victor at si Sam, dala ang mga gamit para sa demonstration. Habang inaayos nila ang mga lumang tubo at mga mutya para ipakita sa amin, pinuntahan ko ang mga kapitbahay na unti-unting pumapasok. May mga magulang na may mga anak, ilang estudyante, at ilang matandang nakatira sa aming lugar. Sinimulan ni Mang Victor ang workshop sa isang mahinahong panimula. Hindi natin kailangang maging eksperto sa isang araw. Ang mahalaga ay matutunan natin ang mga tamang hakbang para hindi tayo malito kapag may problema sa bahay. Pinakita niya ang tamang paraan ng pagsara ng tubig gamit ang maliit na balbula sa ilalim ng lababo. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon, may halong kaba at pagkamausisa. Sumunod si Sam na nagturo kung paano alisin ang lumang gasket at palitan ito ng bago ng maingat. Ipinakita niya ang paggamit ng tape para siguraduhing walang tagas. Nang ako naman ang tinanong kung gusto kong subukan, huminga ako ng malalim, inilagay ang aking mga kamay sa tamang posisyon, at dahan-dahang inikot ang mutya. Hindi ako pinilit, pinatuloy ako sa sarili kong bilis, naramdaman ko ang ibang klase ng saya, ang pakiramdam na nakakatulong ako sa sarili kong tahanan at sa mga kapitbahay. Nakita ko ang mga ngiti ng mga tao, ang mga mata na naglalagablab sa kagustuhang matuto. Sa isang sulok, may batang babae na tumitingin ng seryoso sa lumang gripo na dala ng kanyang ama. Hindi namin binuksan iyon, pero si Mang Victor ay gumuhit ng maliit na diagram at ipinaliwanag kung paano gumagana ang mga bahagi ng gripo. Napatingin ako sa batang iyon at naisip ko, dito nagsisimula ang pag-aaruga. Sa mga simpleng pagpapaliwanag, sa mga maliit na hakbang na puno ng puso. Matapos ang demonstration, nagkaroon kami ng maliit na palitan ng kwento. May isang lola na nagdala ng sirang upuan, at tinuruan siya ni Sam kung paano ilagay ang felt pad para hindi na ito manginig. Isang lalaki naman ang nagdala ng drawer na laging tumatanggal ang tornilyo. Tinuruan namin siya kung paano ito higpitan ng maayos, na puno ang bakuran ng tawanan, tulong-tulong na pagkilos, at mga simpleng usapan na nagpatibay ng aming samahan. Sa pagtatapos, nagpasalamat si Mang Victor at sinabi na magbibigay sila ng mga printed guide na madaling sundan para sa mga susunod na araw. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, napansin ko ang isang kapitbahay na nagdadala ng tray ng mga kakanin. Iniabot ito sa amin na may ngiti, para sa inyo, sabi niya, salamat sa magandang gawain. Napaluha ako sa simpleng pagkilos na iyon. Hindi lang kami basta nagtutulungan, nagiging pamilya kami. Bago umalis si Mang Victor, tiningnan niya muli ang pinto ng balkonahe at tiniyak na maayos ang lock. Maliliit na bagay, pero malaki ang epekto, sabi niya, habang naglalakad ako pauwi. Dala ko ang saya at pag-asa. Naiisip ko na hindi lang ito tungkol sa mga tubo at gripo, kundi tungkol sa pagtuklas ng kahulugan ng bahay at komunidad. Ang simpleng workshop na ito ay nagbukas ng pinto para sa isang bagong yugto, isang yugto ng pagkakaisa, pagkatuto, at pag-aalaga, at sa puso ko, alam kong marami pa kaming matutuklasan sa mga susunod na araw, marami pang mga kwento na bubuo sa aming maliit na mundo sa lipa. Unang hakbang, kalmado. Iyan ang simpleng paalala na nagbigay daan sa isang bagong simula. Isang patak ng tubig, isang pintuan ng bagong pagkakaibigan ang bumukas. Ako si Marikit, 18 taong gulang mula sa bayan ng Lipa, Batangas. Ang araw na iyon ay nagsimula ng may simpleng pagtulo ng tubig sa ilalim ng lababo na hindi ko na kinaya ayusin mag-isa. Ngunit sa kabila ng maliit na problema, natuklasan ko ang isang mundo ng pagtutulungan at pagkatuto na hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng unang workshop sa bakuran ng aming kondominium, naisip kong baka may iba pang mga bagay sa bahay na kailangan ko pang ayusin at matutunan. Kaya't sinimulan kong gawin ang mga maliliit na proyekto sa bahay gamit ang mga natutunan ko mula kay Mang Victor at Sam. Isang araw, habang nag-aayos ako ng filter ng washing machine gamit ang diagram na ibinigay ni Sam, may kumatok ulit sa pintuan. Nang buksan ko, nakita ko si Sam na may bitbit na maliit na bag at isang kwaderno. Pasensya na, dumaan lang ako para siguraduhin na maayos pa rin ang mga naayos namin. Gusto ko ring mag-iwan ng ilang paalala, sabi niya na may ngiti. Pinapasok ko siya at nagdala ako ng tubig para sa amin.
Habang sinusuri niya ang mga tubo, napansin ko ang maingat niyang paggalaw, parang may sinasabi sa bawat bahagi na inaayos niya. Habang nag-uusap kami, nakita niya ang aking listahan ng mga gagawin. Gusto mo bang tulungan kita sa ilan dito? Tanong niya, napangiti ako at pumayag. Tinuruan niya ako kung paano ayusin ang mga nagkikiskisang pintuan at paano maglagay ng langis sa mga tornilyo upang hindi na ito manginig o magkalawang. Naramdaman ko ang tiwala sa sarili ko na unti-unting lumalago dahil sa mga simpleng hakbang na iyon. Makalipas ang ilang araw, dumating si Mang Victor na may dalang folder at ilang mga gamit. Plano namin sa kumpanya na magkaroon ng mga regular na workshop para sa mga kapitbahay na gustong matuto ng basic na pag-aayos sa bahay, paliwanag niya. Hindi ito mahirap, basta alam mo lang ang tamang hakbang. Natuwa ako sa kanyang sinabi at agad na pumayag na maging bahagi nito. Nagplano kami ng mga kagamitan na kakailanganin, mga upuan, extension cords, mga timba, mga roll ng tissue, at mga label para sa mga suliranin sa bahay. Ako naman ang nag-alok na maghanda ng mga inumin at merienda. Dumating ang araw ng ikalawang workshop at mas marami ang dumalo. May mga bagong mukha na may dalang mga sirang gamit upang matutunan kung paano ayusin. Si Mang Victor ang nanguna sa pagpapaliwanag, habang si Sam naman ay nagturo ng mga praktikal na bagay tulad ng pag-alis ng mga tornilyo nang hindi nawawala ang mga ito, at ang tamang paggamit ng mga tuol. Ako naman ay tumulong sa pamamahagi ng mga label at pag-aayos ng mga kagamitan. Isa sa mga pinakamasayang bahagi ay nang may batang babae na nagdala ng lumang radyo ng kanyang lolo. Hindi namin ito nabuksan sa workshop, pero si Mang Victor ay gumuhit ng diagram at ipinaliwanag ang mga bahagi nito. Napangiti ako nang makita ang sinseridad ng batang iyon sa pagtanggap ng kaalaman. Matapos ang workshop, nakatanggap kami ng mga pasasalamat mula sa mga dumalo. May mga kapitbahay na nagdala ng pagkain bilang pasasalamat. Habang nag-aayos kami, napansin ko ang pagbabago sa aming maliit na komunidad. Mas nagiging bukas kami sa pagtutulungan at pag-alala sa isa't isa. Isang gabi, habang tumitingin sa pinto ng balkonahe na dati ay mahirap isara, napansin ko na ito ay nag-click ng maayos, tahimik at matatag. Naiisip ko na ang mga simpleng bagay na ito ang tunay na nagbibigay ng kapanatagan sa bahay. Ang bawat tornilyo na naayos, bawat gasket na napalitan, bawat label na nailagay ay nagsisilbing tulay sa aming pagkakaisa. At sa puso ko, alam kong ang kwento ng aming tahanan ay patuloy pang isusulat, sa bawat hakbang na may kalmado, sa bawat pagtutulungan na may pagmamalasakit. Ang susunod na kabanata ay naghihintay, puno ng mga bagong aral at karanasang magpapatibay sa amin bilang isang komunidad. Ngunit sa ngayon, ang tanging sigurado ko ay ang isang bagay, unang hakbang, kalmado. Ito ang simula ng lahat. Isang maliit na tornilyo, isang malaking aral ang nagbukas ng puso ng aming komunidad. Ako si Marikit, 18 taong gulang, taga-Lipa, Batangas. Sa mga nakaraang linggo, natutunan kong ang pag-aayos ng bahay ay hindi lang teknikal na gawain. Ito ay isang sining ng pagtutulungan, pasensya, at pagmamahal sa paligid. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga gamit sa ilalim ng lababo, naalala ko ang mga leksyon mula kina Mang Victor at Sam. Napansin kong may isang tornilyo sa drawer na palaging lumuluwag at nagdudulot ng ingay sa kabinet. Ginamit ko ang mga natutunan ko. Dahan-dahan kong hinalikan ang tornilyo gamit ang tamang distansya at lakas, siniguradong hindi ito masyadong higpit o maluwag. Habang ginagawa ko ito, naisip ko kung gaano karaming mga detalye ang madalas nating pinababayaan. Ang mga maliliit na bagay na ito, na para sa iba ay simpleng abala lang, ay may kakayahang makaapekto sa katahimikan at saya ng isang tahanan, pagkatapos ay may kumatok sa pintuan. Si Elia, isang bagong kakilala mula sa kapaligiran ng aming komunidad, ang nakaharap ko. May bitbit siyang maliit na bag at kwaderno. Pasensya na, dumaan lang ako para tingnan ang mga naayos namin sa library. Sabi niya na may mahinahong ngiti. Sumagot ako ng malugod at pinapasok ko siya. Habang tinitingnan niya ang mga bintana at mga kagamitan, napag-usapan namin ang tungkol sa mga workshop na aming inilunsad sa aming lugar. Inaayos namin ang mga bintana na may mga sira at pinapalitan ang mga gasket para hindi na tumulo ang tubig. Paliwanag ko sa kanya habang ipinapakita ang aking listahan ng mga gagawin. Ngumiti siya at nagbigay ng ilang mungkahi kung paano mas mapapadali ang pag-aayos, tulad ng paggamit ng tape para sa mga mahihirap abutin na bahagi. Habang nag-uusap, napansin ko ang kanyang dedikasyon sa maliit na detalye at ang pasensyang dala niya sa bawat hakbang. Hindi nagtagal, dumating si Renato, isang mas matandang tekniko na may mahinahong paraan ng pagtuturo.
Kasama niya si Elia, at sabay silang nagbigay ng gabay sa mga kapitbahay sa aming community center. Isa sa kanilang mga itinuro ay kung paano maayos na basahin ang mga label sa electrical panel upang maiwasan ang panganib ng mga short circuit o apag. Napansin ko na ang mga tao ay nagiging mas maingat, mas maalam, at mas bukas sa pagtutulungan. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong may mga bagong label na nakadikit sa aming bulletin board, pagsusuri ng mga bintana, pagpapalit ng mga gasket, workshop sa susunod na Sabado. Naramdaman ko ang init ng pagkakaisa na unti-unting bumabalot sa aming maliit na barangay. Hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng bahay, ito ay tungkol sa pagbuo ng komunidad na nagtutulungan. Nagmamalasakit at nag-aaral ng sabay-sabay, sa bawat maliit na tornilyo na mahigpit na naayos, sa bawat gasket na napalitan, ay may kasamang ngiti at pasasalamat. At sa puso ko, alam kong ang kwento ng aming tahanan ay patuloy na isusulat, hindi lang ng mga tubo at gripo, kundi ng mga taong nagmamahalan at nagtutulungan. Ngunit may isang tanong na bumabalot sa aking isipan, ano kaya ang susunod na hamon na aming haharapin? At ang sagot, marahil, ay naghihintay lamang sa atin sa susunod na kabanata ng kwento.